Ang atin pong simbahan ng Quiapo ay sa araw ng linggo ay mayroong 13 misa. At pag-araw po ng Biyernes ay may 15 misa. Bago pa sumikat ang araw, nagmimisa na po tayo. Kahit matapos na lumubog pa ang araw, nagmimisa pa rin po tayo. Sa makatwid, napakadami po ng gawain. Pero isang bagay po ang kumuha ng aking pansin, na kahit marami pong ginagawa dito sa simbahan ng Quiapo, sa mga misa, kakaunti lang din naman po kasi ang naglilingkod. Halimbawa na lamang po ay yung ating mga lay minister. Ayan. Mga nagsusubo po ng komunyon. Yung iba po ay malalayo pa ang lugar ng pinanggalingan, pero kailangan nilang dumalo ng misa ng ilang ulit para tumulong sa pagbibigay ng komunyon. Nandun yung ating mga kolektor, nandyan yung ating mga altar servers, at marami pa. Kailangan nilang umulit-ulit ng misa dahil kung hindi sila dadalo sa mga misa, magkukulang yung maglilingkod sa ating simbahan, lalo na sa mga misa. Kaya hindi na po nakagugulat yung sinabi ng Panginoon nang sinabi niya na sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kakaunti ang manggagawa. Bakit kaya? Marami namang mananampalatayang Katoliko. Bakit kakaunti lang ang nagsiserve? Well, maraming kadahilanan. Kulang ang oras, maraming ginagawa. Yun naman po ay valid reason din naman po Pero yung Ebanghelyo ay nagsasabi sa atin kung ano minsan ang pinakamalalim o mas malalim na dahilan, kaya minsan hindi tayo makagawa ng tama o mabuti o sabihin na nating makapaglingkod sa Diyos. Una, may binanggit ang Panginoon sa kanyang mga alagad, sinusugo ko kayo bilang mga kordero sa gitna ng mababangis na hayop. Isang batang tupa, isinusugo kayo sa mababangis na hayop. Ano pa sabi doon ng Panginoon? Isinusugo ko kayo, huwag kayong magdadala ng kahit anong baon. Huwag kayong magdala ng kahit anong provision. May magbibigay sa inyo. Ano pa ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga inihabilin? Kayo ay magbibigay ng warning. Wawarningan niyo yung mga tao na makakasalamuhan ninyo. Kayo ay maninirahan kung saang-saang bahay. Kaya kung titingnan po natin, talaga naman kapag ganito ang kondisyon ng mga sinusugo ng Panginoon, sadya naman talagang magdadalawang isip ka o tatlong isip. Dahil mahirap pala talaga. Pero ano ba talagang hinihiling ng Diyos sa atin? Kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, public servant, o isang lingkod bayan, kung maglilingkod tayo sa Kanya, sa ating opisina, sa eskwelahan, sa ating lugar, kung tayo gagawa ng mabuti, o ating panghahawakan ng katotohanan, ano ba talaga inaasahan ng Diyos? Inaasahan ba ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating gagawin? Yun po ba? Inaasahan ba ng Diyos na dapat lagi tayong mananalo sa ating mga laban sa buhay? Hindi po. Anong inaasahan ng Diyos? Inaasahan ng Diyos ang ating pagtitiwala. Trust. Pagtitiwala. Yun lang ang gusto ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Maaaring hindi ka sigurado sa iyong gagawin, sa iyong papasukin, magtiwala ka lang sa Kanya. Hindi ka sigurado na pakikinggan yung katotohanan na sasabihin mo. Hindi ka sigurado kung paniniwalaan ka sa ginawa mong mabuti. Magtiwala ka lang. Hindi naman inaasahan ng Diyos na lagi tayong magtagumpay sa buhay. Ang kailangan lang ng Diyos ay tayo ay magkamit ng walang hanggang buhay. Kaya pansinin niyo po sa bandang huli, Nung bumalik yung 75 mga sinugo ng Panginoon, nagdidiwang.
nagse-celebrate yung 75 na mga sinugo ng Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Magalak kayo hindi dahil suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Sinasabi niya sa mga alagad, nakita niyo kung paano niyo natalo yung mga masamang espiritu. Napagaling yung mga may sakit. Na-exorcise niyo yung mga inaalihan. Laging tagumpay kayo, kaya kayo tuwan-tuwa. Ang sabi ng Panginoon sa kanila. Pero, huwag niyong ipagdiwang dahil nakita niyo kayo ay matagumpay at nanalo sa laban. Magdiwang kayo dahil ligtas ang inyong kaluluwa. Nakatala ang inyong pangalan sa kalangitan. All the more, sinasabi ng Panginoon, hindi niya inaasahan na lagi tayong mananalo sa buhay. Pero kailangan tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagtitiwala. Ang sabi ng Panginoon, hindi na inaasahan na tayo laging maging tagumpay. Pero ang ibibigay kasi ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ng ating pagtitiwala. Naririto po si Nanay Nelsie. Nasaan po dito? Nandito ba? Ayan, Nanay. Ayan. Ito pong mga bisita po natin ay galing Portugal. Ano po? At maikwento ko lamang po ay noong 2023, nagkaroon po ng World Youth Day sa Portugal. Ilang daang kabataan po ang ating tinulungan para makakuha ng visa at makadalo sa World Youth Day dyan sa Portugal. Maraming binigyan o napagkalooban ng visa, Schengen visa. Pero sa kinasamaang palad po, marami rin po ang hindi nabigyan o na-deny ng visa. Itong mga kabataang ito, talagang sabik na sabik sila na makadalo sa isang international gathering ng mga kabataan sa Portugal. Marami silang ininvest. Pera, panahon, maraming umaasa sa kanila at marami silang mga planong mangyayari at panaginip kung ano mangyayari sa Portugal. Pero sa bandang huli po, sila ay hindi nabigyan ng visa. At nakita ko ang kanilang mga mukha. Malungkot na malungkot. Pero isa ang hindi nila binitawan, yung pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng ilan, siguro mayroong plano ang Diyos, hindi man ako makapunta ng visa ng Portugal, makadalo ng World Youth Day, pero may plano ang Diyos. Hindi nila binitawan ng pagtitiwala. Hanggang huling segundo, sila ay umaasa na mabibigyan ng visa. Lo and behold, at the last second, bigla na lamang pong naglabas ng visa at binigyan sila ng visa. Hindi nila nasimulan ng World Youth Day dahil natanggap nila ang visa pagkatapos ng magsimula ang World Youth Day sa Portugal. But they were hoping, they held on to their hope, at nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagtitiwala. Ano nangyari? Pagdating sa Portugal, 30 of them, 30 na naroroon. Nauna kami ng mga kasamahan, ilang daang kami naroroon. Anong ginawa ng Panginoon? Nagbigay ng sorpresa. Ang tumanggap sa amin, mga Portuguese. Ang tumanggap sa kanila, mga Pilipino, the Filipino communities sa Lisbon. At naging maganda pa yung kanilang kalagayan kaysa sa amin. Nakatira sila sa bahay. Kami nakatira sa gymnasium. Wala kaming sasakyan para umikot-ikot. Sila ipinapasyal sa Lisbon. Kami po doon tumira sa probinsya. Sila po nakatira doon sa syudad, Lisbon. The city of Lisbon. Sabi nga ng mga bata, nakita mo naman ng Panginoon. Talagang kung tayo lamang ay hahawak sa ating pag-asa at pagtitiwala. Hindi naasahan ng Diyos na lagi tayong maging matagumpay. Pero inaasahan ng Diyos na tayo magkamit ng walang hanggang buhay. Maraming mga may inaasahan sa inyo. Maaaring iba sa atin dito naghihintay ng tawag, naghihintay ng visa. Tayo ay umaasa na makapasa. Maraming maasa sa atin ngayon sa mga makakapagtapos yung ating mga anak. Gagaling tayo sa ating karamdaman.
na tayo ay magiging clear sa kung anumang sign ng karamdaman sa katawan natin. No? At minsan, sumasablay tayo. Minsan, natatalo tayo sa laban ng buhay. Pero wag tayong mag-alala. Hindi naman inaasahan ng Diyos na lagi tayong mananalo at magiging tagumpay sa buhay. Magtiwala lamang tayo. Kahit sa gitna ng pagkabigo, magtiwala pa rin tayo. Sa harap ng karamdaman at kalungkutan, magtiwala tayo. Dahil ang inaasahan ng Diyos natin ay hindi tayo laging maging matagumpay kung hindi tayo ay magkaroon ng walang hanggang buhay.